umaga po sa inyo lahat. Hindi kayo naglinis Siyentong may kasalanan yan. Ang ating pong guest briefer ngayon ang Public Information Officer ng National Capital Region Police Office. Of course, kilalang kilala nyo. Police Chief Inspector Kimberly Molitas Gonzales. Kim? Molitas pala. Oh, yes. Sorry. Kimberly Molitas. PIO and CRPO. Kim? Ba't ka nakatingin sa akin? Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa inyong pag-imbita sa National Capital Region bilang para sa umagang ito. At sa ngalan po ng aming Regional Director, si Police Chief Superintendent Joel Pagdilao, hinahatid ko po ang kanyang pagbati ng magandang umaga at Happy Halloween para sa inyong lahat mamaya. Morning. Party daw po eh. So, yung preparations lang po namin ng UNDAS for starting October 30, full alert na po kami. Hanggang November 3 po ito at kung kailangan pong extend ng ating commanders on the field ay gagawin po nila yan upon their discretion. We have 98 cemeteries in the metro and we have already established our assistance hubs na pinapangunahan ng ating mga district directors at ng ating mga station commanders sa buong Kamaynilaan. We already have conducted our coordinating conference with our local government units and we already have engaged our volunteer groups to help us with our assistance desks. Specifically, we have the Red Cross and other volunteer groups that has signified their support to their police on the ground. At yan po yung ating kasalukuyan na ginagawa. Bukas po mula alas 6 ng umaga ay magiging full alert na po ang buong Kamaynilaan. Ibig po sabihin nito ay lahat po ng ating police ay mag-duty, lahat po ng aming leaves ay cancelled to give our full force para po sa security ng ating mga kababayan para po sa ating UNDAS. Naglagay na rin po kami ng mga assistance hubs natin sa mga terminals, sa mga pier, sa mga bus terminals din natin at airports para po masigurado na maitawid natin ng maayos yung paglalakbay ng ating mga kababayan. Sa guidance na rin po ng ating Chief ng Philippine National Police, Police Director General Ricardo Marquez. Nagbigay na po kami ng paunang pag-prepare mula pa po bago yung pagbibigay ng direktiba ng ating Chief PNP. Tuloy-tuloy po yung aming operations ng Oplan Lambat Sibat, anti-illegal drugs at gambling na rin po. So, tuloy-tuloy pa rin po yun hanggang mula po bukas na aming pag-full alert. 6 a.m. po tomorrow, full alert na po kami. Hanggang November 3 po yan. At kung sa tingin po ng ating mga field commanders ay kailangan po pong i-extend, gagawin po natin yon. Tuloy-tuloy na rin po hanggang sa mag-APEC po tayo. Mag-iikot po ang ating regional director mula bukas sa ating mga sementeryo at sa mga terminal kung saan tayo nagtalaga ng ating mga assistance hubs. Doon sa 98, kasama na po yung Victoria Park? Yes, kasama lahat. Private and public yan na sementeryo na. 98 po. 98, yes. At paalala lang po, ngayon po yung huling araw na binibigay natin sa ating mga kababayan para maglinis sila at mag-prepare para dun sa UNDAS natin this weekend para po pagdating po ng 31 at 1 ay hindi na po sana magdala ng kahit anong mga bagay na ipinagbabawal natin na paulit-ulit po nating pinapaalala ating mga sharp objects, baraha, kahit anong maingay na bagay, karaoke, mahilig tayong kumanta eh. Pero gusto nating bigyang daan yung mas nakakarami sa ating mga kababayan na gustong mag-celebrate ng UNDAS na may katahimikan at mas payapa. May security threat pa sa ganito? Wala po. Wala po tayong security threat. Sa pamumuno po ng ating regional director, ginagawa po natin yung ating assessment every week. Sabi ko nga po kanina, since inumpisa natin yung ating Lambat Sibat ay sinisigurado po natin at inaalam natin kung meron bang pagbabago doon sa ating crime trending.
At maayos na po natin na itatawid yung ating mga operations at maganda po yung resulta ng mga ginagawa natin linggo-linggo. So, improving naman po yung condition ng ating peace and order for the entire of Metro Manila. 98 cemeteries. Yes. Ilang naman yung assistance house natin? For each, meron tayong isa for each. So, 98 din, yes. If deemed necessary, dun sa mga malalaki nating cemeteries like Manila North, kung kailangan nating dagdagan, dadagdagan natin siya. But for each determined na sementeryo, naglagay po tayo ng isang assistance hub. Dahil hindi lang naman po pulis yung nagko-compose ng assistance hub natin. Kompleto po yun. Meron tayong medical, meron tayong volunteer groups na kasama yung ating force multipliers na laging taon-taon ay sumusuporta sa ating mga kapulisan. Nandyan din po sila para umaralay sa ating mga kababayan. Sa isang assistance mo, ilang PNP personnel? Depende po kasi sa laki ng sementeryo, dinadagdagan natin yung ating puwersa para mas maging appropriate siya na i-address yung influx ng tao na dumarating dun sa ating mga sementeryo. So, kung kunwari po ang Manila North, kung gaano po yung tao na na-assess ng ating mga kapulisan at kung ano yung input sa atin ng local government units, yun din po yung ibibigay natin ng mga tao sa kanila. Ano yung mga nakalipas na taon? Ano ba yung usually yung mga type ng criminal, yung mga naitatala? Usual din naman kasi yung mga naitatala natin yung nagdadala pa rin sila ng mga sharp objects na hindi naman na ipinapaalala na naman natin bago pa yung ating undas na dapat ay hindi na sila magdala. Hindi naman tayo nakapagtala. Last year, hindi naman tayo nakapagtala ng maraming problema nung last year na undas. So, gusto natin na i-maintain kung ano man yung nagawa natin last year. Gusto pa natin na i-maintain at mas mapaganda pa ngayon. So, wala naman po tayong yung major na krimen na nakikita pagdating ng undas natin. Wala naman po tayong ganung issues na nangyayari. Puro lang tayo, mga bladed weapons lang, normally, yung pagdadala ng alak, bawal na inumin, yan ang mga nakikita natin sa ating mga kababayan lagi. So, talagang kailangan natin talagang ipaalala pa rin na bawal po talaga. At talagang i-implement po yan ng ating mga kapulisan at yung ating local government units na nandyan para sumuporta sa atin. Sana po ay sumunod na lang po tayo. Ano po plano mo doon sa mga illegal na daan sa cemetery? Halimbawa sa Manila North, kung ano papabayad ng 50 piso para doon sa dumadaan sa village, sa Meron tayong yung nangyayari yan tapos yung observation na yan, nangyayari po yan talaga. May toll fee. But ina-address po yan ng ating local government units. Meron po kasing nakatalagang grupo, yung ating LGU, para dyan sa mga sementeryo na yan. At sinisigurado nila yan during the preparation na dapat yung mga butas na nakikita nila, inaayos yan bago pa man umpisahan yung ating undas. Hindi natin ma-control, although hindi natin talaga makontrol, but the LG is also doing their best to support us in this issue. Kung doon sa assistance hub, yung ilang pulis, minimum na lang, na pulis na i-assist? Wala tayong minimum. Hindi minimum, may maximum yung ating force para tumulong. Depende. Kasi kung maliit naman yung sementeryo, may body system tayo na ino-observe, di ba? So kung i-implement natin yung body system ng ating kapulisan, dalawa yung uniform doon lang sa assistance hub. So iba pa yung nakatayo sa gate natin, iba pa po yun. So if you're asking specifically doon sa hub lang na kung yung uupo lang doon para kasama doon sa mag-inspect sa mga bag natin, dalawa. Yan, kung mahaba yung hub natin at mas maraming tao, mas dadagdagan natin yung pulis natin. Okay. Kumusta yung cases na nagpapahin sa resignal? Statistics yun. Wala tayong naitala ng salisid. We have assessed yung ating
2013 and 2014 na undas. So ang naitala lang talaga natin, bladed weapons, flammable materials, liquor, garden tools, yan, mga alcoholic substance. Pero yung ating theft and robbery, yun po yung specific na tinatanong, theft, robbery, wala naman po tayong na-assess na tumaas siya during that period. Kasi although sinasabi natin na nagbibigay tayo ng concentration ng mga pulis natin sa mga sementeryo, hindi naman po natin pinapabayaan yung regular job na ginagawa ng ating mga kapulisan. So nandyan pa rin yung ating pagpapatrolya na programa ng ating chief na pinalakas yan. Magmula rin nung umupo ang ating regional director, ibinaba natin almost 70% ng ating mga kapulisan sa ating mga kalsada para magpatrol. So hopefully bago magpasko ay makumpleto namin yung pagda-download, pero as of now 81% pa lang po yung nada-download ng NCRPO sa ating mga distrito. Well, how about terminals? Mga ilang terminals ba yung minimorder natin? Yung specific na concern over terminals na expected na Bus terminals natin, we have a historical data of around yung mga I don't have a specific number ng mga bus terminals natin. Pero ang namomonitor natin na influx ng ang terminal natin 104. Ang port natin 2, ang pier natin 7. Yun pala yung specific data natin. So, we have 104 terminals, we have 98 cemeteries, we have 2 ports, and we have 2 piers. So, dun sa terminals natin, kasama rin po yun sa assistance hubs natin. Yes, opo. Kasama po yun sa pag-assistance hubs natin. So, again, we have 104 terminals, bus terminals. Malaki tsaka maliit, yung mga malalaki tsaka maliliit nating terminals. 2 yung ating port area, yes, tsaka 7 po na pier natin, yes. Ang influx natin, more or less, 6,000 to 12,000 po yung travelers natin during the period ng undas natin. So, yan yung ating binibigyang ng kaukulang pansin para masigurado natin na makapaglakbay naman sila ng maayos. And we have, prior to this press briefing, nagkaroon na po kami ng isang magandang private-public partnership with Petron. So, binigyan po nila tayo ng working space sa kanilang mga gasoline stations. Meron po tayo dyan na specific area designated for police officers. So, hindi po tayo squatter ng Petron, kundi permanent resident na po tayo and partner po natin sila. Binigyan tayo ng tamang space para po may magamit yung kapulisan. Hindi lang pang-undas. Hindi lang pang-undas yan. Tuloy-tuloy, yan po ay joint project na in-initiate po yan ng Petron with us. At na-finalize po yan last month pa para makapagbigay daan natin. In all of their gas stations? Yes, in all of their gas stations, ang Petron. Yes. So, meron tayong space. Meron tayong space. So, kung yung mga kababayan natin ay tumigil, meron ding pulis doon sa Petron. Tama yon. So, we hope and we enjoy all other gasoline stations. Siguro maganda siguro ang effort yun, para doon din sa ating mga kababayan na naglalakbay talaga. What about sa mga malls? Ano ba tayo assistance hubs? Yes, yung assistance hubs naman kasi natin sa mga mall ay hindi naman yan natatanggal o hindi naman siya occasional. Tuloy-tuloy po yan na nandyan. Kung mapapansin nyo, katulong din natin yung ating mga security forces ng mga malls. Dahil yan naman po ay talagang partnership natin mula noon pa na ginagawa ng kapulisan with our security ng mall. At meron po yan consortium na talagang nagmi-meeting po lagi yan with us para ma-improve pa natin yung ating assistance hub sa ating mga malls. Yung sa mga pasahero po, ano yung common natin na na-encounter na medyo violation ng mga pasahero or medyo hindi dapat nilang ginagawa Sa mga terminals natin, wala naman violation. Siguro ang nakikita lang natin yung gusto lang natin ipaalala sa kanila yung pag-secure sa kanilang mga kagamitan. Kung may mga, lalo na po kung may mga dala po o may mga kasama po silang mga bata or elderly, gusto nating ipaalala yung kanilang pagdala ng necessities like water or food
na para din sa kanila kasi nagkakaroon tayo ng issues sa health eh. Hindi actually may mga dala silang hindi mga bawal, kundi yung health issues yung nangyayari pagdating sa mga terminal natin. Bunsod ng pag-aantay nila ng availability ng transportation. Yes. Sa mga police and hubs na kasama sa plano yung pag-ano ng mga civilian ba na police na Nandyan naman po talaga yan. Yan naman po ay trabaho ng ating mga sekreta na hindi naman po talaga yung tinatanggal. Araw-araw pong ginagawa yan ng ating mga sekreta. Ang NCRPO, we have more than enough police officers in NCRPO. Meron po tayo over 18,000. Over 18,000 na police officers. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat po. Ibabalik ko na po yung mikropono sa ating Chief PIO. Dito tayo may gabi. Maraming salamat po, John. Mas mahalaga ang announcement. Meron ba? Mamayang hapon, meron pong donning of ranks. Police Director Uyami will be getting the 3rd star. Police Chief Superintendent Joel Pagdilao, the acting NCRPO, will get his 2nd star. And the acting Director of Eastern Police District, Senior Superintendent Elmer Hamyas, will get his 1st star. Yes, tatlo lang po sila. Thank you. Yes, Dirk. Dirk, yes. Sir, yung head ay yung nasa front page lang ng Philippines Star. Front page? Philippines Star. Okay. Sir, parang it seems like kasi nasabi na may naka-deploy na police sa loob ng INC sa Quezon City. Once and for all, sir, can you clarify, meron ba tayong na-deploy na police year-round? Meron ba tayong police station sa loob? And ano po yung pinanggalingan ng sir? Kung saan? With regard to yung security, isa-isahin natin tanong. Number one, sir, may deployment ba tayo ng police sa loob ng INC compound sa Quezon City? With regard to the deployment, specifically deployment, may mga mobile tayong nagpapatrolya sa lahat naman ng mga areas na sa tingin natin ay kailangang daanan ng ating mga kapulisan, especially, most specifically yung mga crime-prone areas, at any others vital installations. As regards to the detail, the Director of Police Security Protection Group was already instructed to conduct a head count as regards to the security. We will wait for the report of the Director PSPG as regard to that matter. Sir, you mean deployment within the... As regard to the deployment within, we'll check with QCPD kung meron nga. But again, ang policy dyan is that ang PNP is nagkakanda kami ng patrol sa mga areas. Mobile patrols, foot patrols, any kind of patrols that would ensure the safety of any vital installation or any community as a part of the crime prevention. Pero yung storya sir kasi parang lumalabas, merong sariling contingent doon sa loob, authorized by Camp Crab, securing the compound of the INC. Meron ba talagang hiwalay na unit sir na nakasa? Sa ngayon, ang base sa mandato ng Philippine National Police, ang Police Security Protection Group ang nagbibigay ng security sa mga VIPs. And that is the reason why we already directed the Director PSPD to check on this if there are any personnel from them who are providing security on VIPs. But again, may I emphasize that the organization are composed also of members of the INC. Marami po pulis sa atin na member ng INC. But not necessarily detailed though. It could be, yes. As of now, we cannot say categorically that they are assigned or not, as of now.
Sir, Yes, police Chair. station ba sa loob? Wala. Well, Physical base. physical- We're in Sa loob? Oh, yes, sir. Within the compound. Sa ngayon, hindi ko masasagot yan, Jerg. I'll check with QCPD. But again, wala naman sa policy ng Philippine National Police maglagay ng police station sa loob ng isang compound. Because ang police station is, or PCP, police precinct, is nilalagay yan sa labas ng isang barangay or community where the population or the public can be seen and it would be accessible to everyone. Sir, yung pinag-uusapan natin, yung nabanggit yung police kanina na galing sa PSPG, ay kung mayroong detail sa VIPs na miyembro ng iglesia. Is that correct, sir? Kahit saan, whether kung saan siya, kasi ang bottom line dito ng question mo is whether yung mga members ng INC, kung siya ay police na INC, nakadetail sa VIP, or sabihin na nating specifically kung nakadetail sa kanilang mga miyembro ng kanilang mga leaders. We'll check on that. Sir, yung nauna naman na allegation na dalawang tatlong CCTV police yung lumukot kay ex-minister Minorca, how's your investigation on that? Nagbigay na ng pahayag yan, no less than ang chief ng Philippine National Police. At the same time, si RD, Chief Superintendent Joel Pagdao with regard to that matter. I think that was already Monday and kahapon meron uli. Pahayag na ang Philippine National Police ay handa naman tumulong. Andito naman po ang kami, nandyan ang CIDG, and anybody, any complainant can approach us. We can even go to them. That the conditions are, one, we need to have a detailed information. Para naman, pag nang-imbestiga kami, kompleto, and the complaints has substance. Para hindi naman, kumbaga, detalyado for the sake of the complete information for prosecution kung kinakailangan. Pero sa part ng investigation, kailangan meron tayong detalye. And we need that details to ensure an airtight case. Sa ngayon, sir, wala pa rin. Sa ngayon is wala pa pong pupunta sa anumang himpilan ng pulisya, whether it's with CIDG or QCPD. Pero yung order ni Chief Sir is for the CIDG to identify those who are supposedly QCPD members na kasama sa kumuha kay Minorca sa social. Meron ng mga updates. Part yun ng magiging investigation, but again, we need the detailed information from the complainant and of course, a formal complaint so that the allegation could be substantiated. On the part of the PNP, andyan yung meron kaming initial doon sa video, but again, hindi rin yun, pag hindi na-substantiate yun, kulang pa rin yung informasyon namin. Kaya sa part namin is, sabi nga, is andyan naman po, naka-alert lang po o naka-ready po ang team na para tumulong sa sino man na dumulog sa aming himpilan. So you are waiting for a formal complaint. Tama yun. Sir, bakit po dun sa ibang situations, like for example, yung nangyari kay Joel Revilla, they did not file a complaint or anything, but inimbestigahan po natin. And I remember we presented pa the result of the investigation, may nakasuhan ng mga security guard, mayroon pong lumabas na irereklamo sa PRC yung mga doktor, if I'm not mistaken. How about this one, sir? Kasi given na police po yung nadidiin somehow like yung sa pag-kidnap from Sorsogon. Also yung sa Dasmariñas, yung pagkakadetain sa kanya. Paano po ba natin gagawin na maimbestigahan din? Kasi syempre, sir, ngayon, ang perception ng public, lumabas to how many months ago? 2 months ago, July. Tapos lumabas ngayon yung angulong ito. And then parang, ang dating, nag-iintay tayo ng complaint. Hindi ba tayo pwedeng motopropyo mag-investigate na? Kasi, sir, matindi na allegations. Actually, yun nga ang gagawin nga natin. Pero sabi ko nga, kung wala naman yung party para magsabi ng detalyeng informasyon, then kulang-kulang din yung ating investigasyon. There is the role of the complainant. There is the role of the investigators. We are here ready, the teams are ready. We can even go to them. Bigay lang nila yung informasyon saan sila, the police can go to them.
But we need the detailed information so as to really substantiate such complaint. Meron tayong prosesong tinitingnan. Ito yung complaint, formal, ito yung depensa. How can he defend if there is no such thing? Meron tayong proseso, di ba? For the benefit of the accused and for the benefit of the complainant. If there is no detailed information, how can you substantiate the complaint? On the defendant side, how can he defend if there is no such thing? So kulang tayo. Ang PNP andyan po, ready po. Ito po ang aming pahayag palagi po. At sinabi na po ng ating Chief ng Philippine National Police, ng ating Regional Director, ng NCRPO, nakahanda ang Philippine National Police. Kung ano po ang hihilingin nyo sa amin. So, hindi tayo pwede mag-inquire kung pwede possible complaint ng question. This is already a form of invitation. Through you, to the media, perhaps naririnig nila, come to us or give us information, we'll go to you. Sir, sorry, we love you, pero I have to push. Pupush ko lang, sir. Kasi, sir, may lumalabas ng details eh. Naglalabas siya ng details sa media. Hindi pa ba enough yun? We ask, Conduct somehow, okay, or ask- ganito lang ang hiling natin, ano? Let us go to the proper forum. There is a process in the conduct of investigation under the law. And what is that? You file a complaint to the proper forum. You are now in the media now. We are asking you, through you, we are inviting you. Come to us. Or give us information, we will go to you. Sir, yung assurance lang on the safety of this person. Because, you know, maybe, dahil sabi may involve the police, maybe they, I don't know. Once the jurisdiction of police is already with the complainant or the defendant, pag yan ay naimbestigan na ng police, will assure security. Kung kinakailangan nila, kung nire-request nila. Kung kinakailangan po yun din, pagbibigyan po natin. If there is really a threat on his life based on the assessment of the Directorate for Intelligence, based on the information that we have gathered and validated information, then we will provide. Meron pong kanya-kanya pong privilege ang bawat tao para po kailangan bigyan. But again, we have a rule, we have a process, then we ask na siguro ay dumaan tayo dun sa ganung proseso. So, you mentioned kanina na give us information and we'll go to you. And since you have us already been giving details. Ang sabi ko nga, Aaron, wala kaya yata kanina, is there is a procedure. There is always a procedure, and I think everyone is aware of that. We have a law. We have a legal process. Somebody has to file complaint. Somebody has to go to the proper forum. And as of now, Wala pa po. So what we can do po habang wala pa yung complaint? Parang sinagot ko na yung Franz. Hindi sir, sabi mo naghihintay pa rin yung complaint eh. Parang Ay, yun naman sagot ko. So di ba walang complaint pero may nangyari investigation. So are we going to do our own investigation despite the fact na wala pang complaint? If we don't have, ganito ano, for every situation, there is a different circumstances. The possibility is that kumpleto yung sa kabila. Sa amin ngayon is kulang-kulang. And then, how can we now substantiate the complaint against our people kung meron man? Again, may I emphasize that the Philippine National Police does not tolerate this kind of illegal acts by our policemen. Yan ang palaging sinasabi ng ating Chief ng Philippine National Police. We can assure the public that once these policemen are proved to have committed illegal acts, then definitely they will be punished. Yun lang po ang ma-assure natin. But again, sa part po ng complainant, palagi naming sinasabi po is that masubstantiate lang po yung kanilang complaint. Para naman dumaan tayo dun sa proseso, kumpleto yung impormasyon namin. Remember that the allegations is serious and the consequence of this is that one, they will be charges will be filed against them in the court, in the criminal aspect. Number two, there will be automatic, mayroong administrative. And once you will be proven, pag administrative, they will be dismissed from the service. So we need really a detailed information about this. Rest assured,
either of the parties, and of course, yung nagsusumbong o mayroong complaint that andyan po ang Philippine National Police. Sir, just a clarification again dun sa issue kasi you're saying na the allegation is serious. The PNP's name is at stake here. Yes. Kasi ang insinuation is PNP is being used to commit something na very serious. Yes. And you're saying that just give us information. Minorta is already giving details that meron bang police na naghagis pang sa kanya ng grada. Serious tong allegation. Sabi ko na nga, no, ulitin ko ulit, Errol. Saan ka ba dapat mag-file ng complaint? Yung initiative, sir. Paano kami kukuha ng initiative wherein in fact there's no detailed information given to us, to the police in the conduct of investigation? We do not rely on newspapers. We rely on the formal complaint. Because andun yung andun yung legal process eh. Dito tingnan natin, sundin natin yung proseso. Ang hingi lang po namin dito is, there is a process. If you want that everything should be in order, di sumunod tayo dun sa proseso. Rather than pumupunta tayo sa isang, naghahanap tayo ng ebidensya o naghahanap tayo ng isang impormasyon galing sa isang source na hindi mo naman pwedeng i-present sa court. Let us make this thing to be anything will hold water when you present it in court. Yun lang ang hinihiling natin. Because sabi nga, this is serious accusation. Kung may lapses doon sa investigation mo, sino mabiblame? Din the investigator. Kami din yun. So, sa part namin, we want an airtight case against anybody, whether it is kasama namin, most especially kung kasama namin because they're the one tainting the organization. So, ang amin lang po dito is that maayos po natin yung complaint, andun yung lahat ng ebidensya, para naman pag once na pinail natin ito, whether it is in the administrative side or sa, of course, prosecution because the quantum of evidence, iba naman yun, is airtight yung kaso rather than getting information from other sources. Yun ang ating gusto mangyari dito. Sir, di ba parang unfair din naman sa PNP na si Menorca sasalita sa media at ayaw niyang i-formalize yung complaint niya, lalo na nagdadrag ang PNP sa bad light. Yung challenge Menorca, sir, na put it officially, ilagay sa protocol. Kasi unfair din sa PNP. Yun nga ang aming hinihili ngayon sana, Alvin, na for the past days we have been asking the other party to substantiate this complaint. Andiyan naman po kami, ready naman po ang Philippine National Police because hindi lang po yung mga police ang inaakusan niya, nakakapekto, tama po ang sinabi mo, ang organisasyon po ang tinatamaan dito. And again, balikan natin yung pronouncement ng ating chief ng Philippine National Police na hindi kami nagtotolerate pa ganito. Pero ang amin lang po sana is sa una't una pa lang po ay idaan na po natin sa tamang proseso para pagdating po sa proper forum is airtight po ang kaso. At kung sino man nagkasala sa amin, wala silang masilip kung ano man na lapses or anything that would make the case, kumbaga hindi siya masyadong airtight o hindi siya mag-hold water pagdating na sa, lalong-lalo na sa korte. Kasi ang labanan doon is iba ang quantum of evidence pagdating sa criminal aspect. Yun lang naman ang ating hinihiling sana dito. Again, the Philippine National Police is ready to help, but ang hingiling lang po namin is that let us bring the complaint to the proper forum. Sundin lang po natin ang proseso na nakasaad po sa batas. Sir, this has been asked before in the previous INC incidents na rin. Sir, hindi nagpapa-influensya ang PNP sa INC. Hindi natatakot po ba ang PNP sa INC? Ang dami rin po matataas na opisyal. Sa Lima, ang Philippine National Police ay isang organisasyon
meron kaming sariling mandato, kagaya na nabanggit na ng ating Chief ng Philippine National Police. We will enforce the law without fear or favor, regardless of any religious affiliation. Yes. And you will stand by it. Yes. We will stand by it. Pero sir, Sa lima. intelligence reports recently, sir, meron po ba tayo ng monitor kahit pa paano? Tapos may mga sinasabi po na they're planning to hold another rally or gathering, pagtitipon, EDSA ulit, sir. Sa ngayon naman, wala pa naman tayong nakakalap na informasyon with regard to that. Ang ating focus ngayon sa Lima is yung UNDAS at ang APEC. Nakafocus tayo dito dahil ito yung ating, kumbaga, nakafocus ang ating bansa ngayon at nakatingin ang buong bansa. Ay, siguro naman ang hiling lang po natin sa ating mga kababayan ay ipakita natin sa buong mundo na pagdating sa mga nitong events ay magiging maayos tayo sa Lima. Pero sir, handa naman kayo kung sakasakali, biglaan mo magkaroon dito. Pagtitipon, sasama-sama, pag-iinakita, kasabay po ng UNDAS, kasabay ng APEC, sa EDSA. Nakita nyo naman siguro yung aming paghahanda at sa araw-araw na aming na palapit na yung mga significant events katulad ng UNDAS is nakahanda naman ng Philippine National Police. Ang hiling lang po palagi natin sa ating mga kababayan is sa mga ganitong panahon is lalong-lalo na kung nakafocus ang attention ng buong bansa, buong mundo sa atin is pakita naman natin na pagdating ng ganitong mga marami tayong bisita galing sa iba't ibang bansa, ang Pilipino ay hospitable ba yan? Yeah, meron tayong values or virtue of hospitable at hospitality. Para naman makita ng buong mundo na maayos tayo pagdating sa mga ganitong situation. Parang bahay natin yun na maayos tayo sa bahay pag meron tayong bisita. Yes, Alfred. Last question. How do you react to charges na yung INC allegedly has a hunting placement system in the PNP, lalo na sa designation ng QCPD director? Ang pagdi-designate ng mga posisyon, nakangiti ka si Franz eh. Meron tayong tinatawag na especially yung mga district directors, regional directors, chiefs of police, provincial directors. Meron tayong tinatawag na Senior Officers Placement and Promotion Board. At lahat ng opisyal doon na interesadong maging isang provincial director o anumang posisyon ay nag-a-apply once it is vacant. And ini-evaluate siya ng board composed of the members of the directorial staff. Series of evaluation po yan ang tinitingnan doon, and ang criteria po yan is merit and fitness and competence to assume such position. Kaya hindi po natin masasabi na we deny such allegation na meron silang hand pagdating sa mga bagay na gano'n. Parang wala ko sir nagaling. Ganon? Sir, may chance pa ako binigay sa iyo. Pinapalo ko na nga sa'yo, binabara mo pa. That is on the administrative aspect. Criminal yung sige, take two. Okay. Sir, hello? Kita sa replay, oo. Oh, from the top. Ano? Mura sa mga Sa replay, oo. Oo, yun, oo. Sir, Sinasabi ko. sa criminal aspect, wala tayong magagawa na kailangan ng complainant. Pero administrative po, may moto proprio ba tayong investigation na gagawin? The PNP can initiate on the administrative side an investigation, but it will be limited. Limited in the sense that if there is no detailed information, that we cannot really pursue the case because there is a limited information. We can do such much kung ano yung nasa aming informasyon. Just like halimbawa kung meron yung video, then hanggang doon lang muna kami. Authentication or anything na meron kami sa aming mga kamay. But
pag-progress nito, so as to make an airtight case against this the respondent supposedly, then mahirap sa part namin dahil nga kulang yung impormasyon. Pero sir, if ever makakilala na kung sino yung mga sinasabing mga pulis, pwede niyo ipatawag? Yes, once they are identified, and that will be already start of the formal investigation because they were already identified. And perhaps on that particular aspect already, then formal na yung accusation niya kasi tinuro na niya. And of course, papunta na dun sa in writing na lahat. Just a clarification, sir, just like in a criminal case, kahit sa admin case, kapag walang formal complaint talaga, at saka yung complainant ay hindi nakipag-cooperate, wala. Hindi rin yun. Hindi tatayo ang complaint because nga ang tawag doon is that lalabas doon is walang interest yung complainant. Do sa complaint kasi sa administrative, the complainant also only serve as witness, but the pag-substantiate ng complaint at saka yung detail na yun mahirap. It will appear now that when the complainant will not sworn, affirm, or appear with before the hearing officer, mangalala yun, wala siyang interest. Sa part noon ng investigador, mahirap sa aming side. Kaya nga, palagi namin sinasabi na come to us or we will go to you so that kompleto yung aming dokumento against those being accused. So therefore, sir, we can now finally say that yung motu proprio investigation, PNP, is already ongoing since you already have a video on hand. Sabi ko nga is doon sa information on hand. Yes. Kumbaga, a limited investigation, limited gathering of information, what we have. But as to this, pag-substantiate ng allegation as to the formal complaint sa ngayon, is wala pa tayong natatanggap nga at hindi pa yun papunta doon sa formal talaga na conduct of investigation dahil nga limitado yung aming impormasyon. Certificate, IAS o DIDM? Pwede ang IAS, pwede ang DIDM, pwede rin ang QCPD because there are so many, marami namang sa aming mga avenues na pwedeng puntahan ng isang complainant. Kung saan po siya comfortable, pwede siyang pumunta. Na-authenticate na ba natin ang video and have we identified these people na nasa Personally, Jerk, hindi ko nakita yun. We'll direct QCPD to check on it kung ano yung video. Nabanggit na rin po ni Chief PNP na pinapacheck niya sa CADG. Basta't ang amin lang po dito is ready naman po ang PNP pagdating. Yes. Yes, we can. Sa ngayon is di pa naman sila nakipag-contact sa amin as of yesterday. Pero open, di ba, sir? Yes, sabi ko nga is just in case they want na kami ang pupunta, then pupuntahan namin siya. Yes, tell us where and when, then pupuntahan po namin sila. So wala ako pa nawagan sa mga innocent members ng PNP na maganda muna. Para walang influential whatever. Ang lahat ng kapulisan, kahit anong pa siguro ang religious affiliation natin, kung saan man ang ating mga paniniwala, ay meron tayong isang sinusunod na mission ng organisasyon. And of course, dapat sa atin siguro is mangibabaw muna yung mission natin. Ang hiling lang natin is lahat naman tayo ay may kanya-kanyang paniniwala. Karapatan ng bawat tao yun. But on the other hand, meron tayong sinumpaang tungkulin at ito yung tungkulin natin sa buong mamamayan. Maraming salamat. Thank you! Wala naman, mag-go.